naniniwala po talaga ako sa swerte. My mom knows that. As in parang, I have this, parang inclined ako to energies, very Gen Z. Pero yun po talaga ako as a person, I believe in astrology, yung mga things like this. So, but ultimately, I think it's the energy that you have as a person is what makes you swerte. Yung pagiging positive, yung seeing the glass half full. Kaya talagang pag may vibe dito sa studio, sasabihin nila, ay, swerte yan, ganon. Kaya opo, naniniwala po ako sa swerte. And I think, nakakaambag naman kami dito sa swerte. Diba, Sir John? How about Sir John? Yeah, actually, eksakto ko yung sinabi niya, ganun. Naniniwala naman sa mga zodiac signs, sa energy, kung positive yung energy mo, tsaka talagang gusto mo naman yung circumstance na kung nasaan ka, I think parang ma-attract mo yung klase ng luck na yun. So, kung positive ka, pero wala naman sa'yo yung ganong klaseng, yung circumstance na yun ay walang significance sa'yo. So, hindi rin ma-attract sa'yo yung energy na yun. So, kung nasa tamang circumstance ka at nasa tamang positive energy ka, I think yung circumstance na yon ma-attract mo. And dito rin siguro, ito yung isang venue kung saan yung mga naniniwala sa swerte, yung mga nangangailangan talaga ng amount na gusto nila na pwede nilang mapanalunan. At saka, kasi may mga ganun talagang feeling nila swertehan sila sa mga ganun. Talagang ito na yung pagkakataon para makasali sila at manalo. Pero paano niyo naman po pinaghandaan yung rapport ninyong dalawa ni Sam? Ikaw, Sam. Ako basta lumabas na lang. Ikaw, Sam. Ako din po, as I have said earlier po, very welcoming po yung personality ni General. Parang yung nakikita mo sa TV, ganun. In person, grabe. Sobrang yung energy niya, it would really uplift you every day. Tapos, ewan ko ba, per episode, nagbebesohan talaga kami ni General. Tapos, sasabihin talaga namin, wow, General, you look amazing. As in, before every episode. Pero, para po sa akin, legit naman po yun. Kasi parang nawawaw po talaga ako sa mga outfits niya. General, saka the energy he puts. Parang third episode na, tapos ganun pa din yung energy niya. Nakakahawa. Ganun po. Kaya, yun po, napaka-welcoming niya po talaga. And nagpapasalamat po ako. Thank you po. Well, ako kasi nung unang pasok pa lang niya, sobrang, alam mo yung natutulala ako pag nagsasalita siya. Yung sobrang, minsan, hindi ko, parang nalilimutan ko na ako ng susunod. Kasi sobrang nakakatuwa siyang magsalita, sobrang yung energy niya, napaka-positive. So, hindi ko alam, nakaka-inspire. Ano lang, dumating lang yan. Hindi namin pinag-aralan, hindi namin sinadya. No? Basta, kasi nung umpisa pa lang ng rehearsals pa lang namin, nakakonect na ako sa kanya kagad Sobrang connect na kami kagad. Magic. It's magic. Thank you. Parang may direct ko naman. Congratulations sa buwan ng set. Thank you. Parang lahat ng mga dinitrip mo, concert, game show, ang bomba ng set. Pero since you're working with an award-winning actor, how do you handle the genre scene niya? And ano yung parang isang bagay ka ba na ni-request kay Sir John na gawin niya ito na dapat niyang gawin ito sa show? Okay, actually, yung kay John, ang dali kasi the moment na pumasok siya dito, honestly, the moment na hinintay namin siya dyan, papasok siya, sumasayaw na yan. Andun na yung energy. Hanggang dun yan. Tapos pag walang nangyayari, kakanta yan. Non-stop. So kung hinanap yung concert niya, pumunta kayo dito, nandito siya nag-concert. Every single day. So, pala. Yun talaga yung I guess I only told him when we started was, just have fun. That's it. Which he's actually doing already. So yun lang. That was simple. It's one word, one phrase, just have fun. And that's good. You can see it every day, you can see it on the set, you'll see it on television, and you'll feel it. Kung hindi nakita nyo ngayon, ganoon siya everyday, medyo kasi nga, hindi siya kumanta. But honestly, everyone here may feel yung energy kasi lahat kami dito, it's really a different vibe Because we're all having fun, we're all laughing together, we're all cheering for each other, especially mga contestants. So, it's a different vibe.
That's why we enjoy it. So, Were you part of parang yung selection process ng pagpili kay Sam? 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 Si Sam. Sam? Yeah, si Sam? Sam. Kung nakasama ko sa Yes. We all part of it. Yung parang meron sa kanya na siya yung napili mo? Maliban sa pagiging articulate, sexy? Well, the moment kasi we had auditions, right? Totoo yun. Actually, we were supposed to close the doors na kasi medyo wala na pumapasok. Then suddenly, Sam came in. We gave her the script. Ito yun. And then, she delivered it very naturally. Like, we were all like, okay, we got it. We got it, that's it. So, ganun. But we didn't tell her until, I think, a month after. Pero decided na kami when we saw her, alam na namin, siya na yun. This is it. That's it. That's simple. Ganun lang. So again, yung ano namin is more on intuition, but the feeling, the emotion, the energy that they bring, alam na namin. Kaya here, iba yung energy pag nag-show kami, nag-rehearse kami, and yun. That's it. Thank you, Bix. Thank you. Next up, we have Ate Janice Navida. Yes. We're down for our last 4 members of the press. Go, Ate Janice. Good afternoon. Kay Sir Jan muna. Kasi kanina yung mga na-mention mo, ina-idolize mo as host, puro international. So I'd like to ask kung meron ka rin bang mga ina-admire sa ating mga local hosts? Kasi marami na tayo rin magagaling na local hosts. Nung kasing, yun nga, masyado na kasi mahaba kanina, hanggang saan dapat kadugtong nun, sinasabi ko, hanggang sa nung adult na ako, so dito rin meron na tayong napapanood, meron na tayong Game Ka Na Ba, sila Chris Aquino, si Dudes, no? And then, in fact, si Vic Soto, Who Wants to Be a Billionaire, and then also si Christopher De Leon. And isa sa mga pinakamataas ng viewership, si Christopher De Leon sa Channel 5, na pinanood ng kaya sabi ko, kung welcome naging welcome sa audience ang isang actor para mag-host, sabi ko, hindi naman siguro masama na itry ko nga rin kasi, and I wish na maging ganun din ko positive yung mangyayari. So lahat yun sila, nagkaroon din ako ng inspirasyon sa kanila. Pero may pressure ba to make your own trademark in the industry when it comes to hosting? Yung makilala ka sa hindi lang bilang general, di ba? Wala. Ako, honestly speaking, ayokong gumaya, ayokong i-avoid, ayokong mag-compare. Totally kasi, different history namin as a person. Iba-ibang pinanggalingan namin. So, maging ako lang ako, lalabas na yung kung ano yung kaya ko at kung ano yung hindi ako. So, ayokong i-compare yung sarili ko, ayokong umiwas sa pwedeng maging kapareho ko. Wala akong ganon. Ang kakompete ko siguro yung sarili ko, hindi yung iba. Kasi ang para sa akin, hindi naman para sa akin to eh. Kung tatanggapin ako ng audience na Pilipino as a host, at sa tingin nila, pwede ako magkaroon ng career dito, so pwede natin siyang ituloy-tuloy. Pero kung hindi naman, accepted ko rin siya kasi para sa akin kasi, maybe it's just a one-time thing that I have to enjoy. And then, after this, okay na. Parang ganun. Pero kung tuloy-tuloy naman, sige, tuloy natin. Parang ganun yung feeling ko. So, wala akong ganung klase insecurity or wala akong ganung klase ng mga comparison na para sa mga standards. So, paano mo gusto makilala nga bilang host? Kanina sabi, as a funny host? Or ano ba, more serious? Paano? Kung ano yung nakita niyo sa akin, that's what you get. So, dancing host? Dancing host? No. Sexy. It's so fun. All around. Kasi alam mo, meron kasi kami mga episode dito na kung sino yung guest namin, minsan ina-act out ko yung entrance namin. So may mga acting, minsan nakikipag-actingan ako dun sa mga guest ko. So, siguro, how do you call it? So, theatrical host. Interactive or interactive din or theatrical or sensitive, I don't know. Kasi minsan kasi yung mood mismo ng ng audience ng guest ko na-absorb ko. At minsan naman
dinadala ko yung mood nila kung saan namin gustong dalhin yung objective ng show. Ano ba, just me, I just want to enjoy it. It's not actually a mind game, it's just a fun game for me. Wala pa akong naisip na term kung ano yung para sa akin. Let the people say na lang kung ano. Yeah, parang ganun kung ano. But somehow, gusto kong ilabas yung pagiging versatile ko at saka moody. Siguro na pwede akong makipag-banter, makipag-actingan sa aking mga guests. Pwede akong makipagsabayan sa kanila sa pag-usap tungkol sa puso sa puso. Pwede akong makipagkulitan lang sa kanila. So ganun. Parang at the same time, ipinapasok ko yung pagiging stricto ni General pag nagbabasa ako ng mga questions. Medyo ganun. So the general host. Yeah, parang The ganun. general host. Nakuha mo ba yun, Ate Janice? Oo, the general title. The general host. Ito na lang, last na lang. Kasi nga, sa aking nakilala kasi, una sa theater, then sa TV, movies, and then ngayon hosting. Ano ba sa tingin mo yung kulang sa isang genre senior? Well, hindi naman talaga ako dancer, pero siguro may mga classes ako ng dancing. So I can really move. So madali rin naman akong matuto, wag lang yung mga siguro yung mga sobrang mahihirap na dance. As of now, wala naman akong complaint. Okay naman ako sa mga nangyayari sa akin. So wala. Attitude of gratitude. Yung ginagawa, attitude of gratitude. Oh yes. Thank you for that. Baka maisipan ng TV5 na ibalik yung Shall We Dance. Parang hindi ko yata kaya yun. Huwag sa ganon.